Shalom sa pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. But of course, iba ang Ebanghelyo ngayon sa US sapagkat they are celebrating their Thanksgiving Day, and ang kanilang Ebanghelyo na binabasa ngayon is about the 10 lepers na kung saan out of 10, isa lamang ang nagpasalamat. But the gospel of today is taken from Luke pa rin, mga kapatid. At bago tayo magpasimula, binabati natin yung mga kaibigan natin, mga kapwa natin Katoliko at iba pa mga separated brethren natin na from time to time ay sumisilip din sa atin. At tinatawag natin itong Preaching in the Wilderness series. Bagamat napakalawak nitong platform na TikTok, yet we know na ilan lamang ang nakikinig sa atin or sumisilip po. Pero bagamat ganoon ay patuloy natin itong ginagawa. At inaangkin natin na ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. That the weapon of our warfare are not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension, raising itself against the knowledge of God, taking every thought captive in obedience to Christ. Sorry. Ayan, mga kapatid. And the gospel of today is taken from the gospel according to St. Luke chapter 21 verses 29 to 33. Glory to you, Lord. He taught them a lesson. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So yung fig tree, igos. So yun yung common na halaman o puno sa Israel, igos, fig tree. Although sa atin marami tayong mga local na mga pigs, di ba? Ay pinakita sa atin ng mga environmentalist na itong bunga pala nitong mga pigs nito ay kinakain din. Ayan, kinakain. Edible siya, mga kapatid. So, marami akong nakikita. So, parang ano siya parang invasive nga siya kasi dahilan sa ang dami niyang bunga, kainin ng mga ibon, then ilipad siguro sa ibang mga lugar. Kaya minsan makikita natin kahit sa mga kalsada, makikita natin na meron yun, mga kapatid. So, fig tree. So, maging yung tatay ko, noong doon pa kami sa probinsya, ay alam niya kung bukas mainit, alam niya kung ano yung kasunod ng panahon. Bagamat noon sa probinsya, wala naman tinatawag na hindi naman kami mahilig sa mga weather forecast na yan, mga kapatid. We are just looking at the sunset. Kapag ang sunset mapula, sabihin ng tatay ko, bukas mainit bukas. So, kapag yung sa atin yung siniguelas, di ba? Kapag natatanggal na yung mga dahon niya, ibig sabihin, panahon na ng tagbunga. And then yung ang nara, kapag may panahon niya na natatanggal din yung mga dahon niya, totally naubos. So, with that, ay nagiging palatandaan yan ng mga farmers, ng mga tao na wala naman talagang access sa science, lalo na sa probinsya. Si tatay ko, alam niya yung mga ganung mga bagay. So, sinasabi ng Panginoon dito, sabi niya, na consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that the summer is now near. Ayan. Sa atin, ganun din. Yung nara, ang makikita natin, mga kapatid, naubos yung dahon niya. And then, saka ipinasok ng Panginoon, in the same way, yan. Sinasabi niya, in the same way, know that the kingdom of God is near.
When you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Kasi kung atrasan natin ang pagbasa ng Ebanghelyo, mga kapatid, isinaysay na ng Panginoon dito sa Luke chapter 21 about dun sa mga eschatological things that will take place sa huling mga araw, sa mga huling araw. At kasama na yung pagkawasak ng templo. Take note, sa Luke chapter 21, kahit sa Matthew chapter 24, pinagsama ng Panginoon yung event na mangyayari noong AD 70 at yung sign of the times sa kanyang muling pagbabalik. Kaya kung minsan, parang makukonfuse ka kung hindi mo binabasa na maigi at hindi mo pinagdinilayan, mga kapatid. Okay, sabi rito, Amen, I say to you, in the same way, na kung papaano alam natin yung mga signs of the times, kung summer na, malapit ng magtag-ulan, may paparating na bagyo, di ba? So, in the same manner, in the same way, dapat din nating malaman na kapag nangyayari na ito mga signs of the times, ay nagpapakita na ang Panginoong Kristo ay malapit nang bumalik. Yung sinasabi niya ito sa verse 31. In the same way, when you see these things is yung mga signs, powerful earthquakes, mga war, plagues, mga daluyong, mga tsunami, and then mga giyera, and those are the signs. Kasi basahin natin, maintindihan natin ito, mga kapatid. So kung nakikita din natin yung mga bagay na yun, ibig sabihin, those are the signs that the Lord is malapit na bumalik. Kahapon nga, di ba ang sabi niya Ang sabi niya kahapon dito sa verse, sabi niya, sa verse 25, verses 25 to 28, sabi dito, there will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be dismayed, perplexed by the roaring of the sea and the waves, yung daluyong, tsunami sa atin. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of heaven will be shaken. Yun, sinasabi niya, di ba? And they will see the sun coming in cloud with power and great glory. Ang sabi dito sa verse 28, but when the signs begin to happen, stand erect. Tumayo kang ng matuwid. Di ba? With full of pride. And raise your heads because your redemption is at hand. Do you see? Okay. Then ito na nga yung karugtong dito, na kung papaano naintindihan natin yung mga signs of the times, kung summer na, kung tag-ulan na, much more dapat din natin maintindihan na kung nangyayari na o nagaganap na yung mga palatandaan, ibig sabihin, mga kapatid, na ang pagbabalik ng Panginoong Kristo ay mas malapit na kaysa noong panahon ng mga alagad, mga kapatid. Okay? Pero itong verse 32, mga kapatid, in verse 32, kaya nga kung hindi mo siya binabasa ng buo, makukonfuse ka. Sabi dito sa verse 32, Amen, I say to this generation, the Lord is referring to the generation of that time in the first century. Sabi niya, this generation will not pass away until all these things have taken place. Di ba? Kung hindi mo siya binasa ng buo, hindi mo siya maintindihan kung ano yung tinutukoy ng Panginoon taking place. Ibig sabihin, tapos na, past tense. Natapos na kasi yung generation lang na sinasabi niya Pero yun nga, pinagsama kasi ng Panginoon yung event na mangyayari noong AD 70 sa eschatological things, maging yung mga palatandaan sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Okay? At ang sabi niya rito sa verse 33, ito yung tandaan natin. Sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Ibig sabihin, lilipas ang langit at lupa, pero ang salita niya ay hindi magkabula, hindi mawala ng bisa. Ibig sabihin, na kung ano yung sinabi niya ay talagang mahal. Na kung ano yung ipinangako ay talaga. Kung papaano nang sinabi niya, dito Luke chapter 20 din, na ang templo ng Jerusalem ay talagang sikat. Kung paano yun, magaganapin ang sabi niya na sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kasi ang Panginoon, kapag nangako siya, tutuparin niya. Try to imagine, kahit noong si Abraham, di ba, kung makikita natin, kung babalikan natin yung kwento ni Abraham, bago pa man niya ipanganak si Isaac, sinabi na sa kanya, yung lahi mo, sabi niya, ay maaalipin sa isang bansa. And after 400 years, sako ko sila ibabalik sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Seriously, try to imagine, wala pa, hindi pa ipinanganak si Isaac. Sinabi na ng Panginoon kay Abraham na ang kanyang lahi ay maalipin sa isang bansa. At it happened in Egypt. Diba? So, prior pa man. Okay? Prior pa man. Panganak si Isaac, nangako na ang Diyos. At nagsabi ng Diyos kay Abraham na mangyayari yung ganung mga bagay. At ang nangyari. At alam natin, sinasabi ng Panginoon dito sa verse 33, Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ibig sabihin, kung papaano nangyari, yung sinasabi niya masira, yung templo, yung Jerusalem, na binanggit niya, AD 33, nangyari around AD 70, yung pagkasira ng Jerusalem. Nangyari yun, mga kapatid. At tunay na pinatotohanan ng Panginoong Jesucristo in verse 33, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. At alam natin na sinasabi sa banal na kasulatan, sabi dito sa Numbers 23 verse 19, na ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao, na kung ano ang kanyang sinabi ay kanyang ginagawa. Kaya nga meron din sinasabi, hey, stop. Kaya nga meron din sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unwaveringly to our confession, because the one who promised us is trustworthy. So therefore, ang sinabi ng Panginoon, babalik siya mga kapatid. Hindi lamang natin alam kung kailan. That is why tayo ay pinaghahanda, sapagkat ang kanyang pagbabalik ay binanggit niya na parang katulad ng isang magnanakaw. At alam natin na ang magnanakaw ay hindi magsasabi kung kailan siya babalik. So therefore, we need to stay alert. We need to prepare ourselves sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. At kung sakali, ito yung lagi kong sinasabi, kung sakali na hindi natin maratnan yung muling pagbabalik ng Panginoon, na makikita natin siya katulad dito sa Luke chapter 21 verse 27, and then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Let us suppose na hindi po natin maratnan itong mga saka ang kanyang muling pagbabalik. At yung sinabi din sa Revelation chapter 1 verse 7 and 9. Yet let us remember mga kapatid, na hindi natin tiyak kung bukas ba, makalawa, ay buhay pa tayo. At alam naman natin, sinasabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, na ang tao ay tinalaga na minsang mamatay, at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At tayo harap sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. At tayo tatanggap ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So, hindi man natin maabutan yung second coming or final coming of the Lord, yet we don't know if tomorrow we are still alive, or even today, mga kapatid, because our lives ay nasa kamay ng Diyos, mga kapatid. So that is why pinaghahanda tayo ng Panginoon upang sa ating pagharap sa Kanya ay makaharap tayo sa Kanya
ng may dangal. Makakaharap tayo sa Kanya na alam natin, ginawa natin yung ipinapagawa niya sa atin, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Nag-live lang tayo ng maiksi sapagkat kinapos tayo ng oras. So, shalom. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Ingatan naman tayo ng Panginoon sa mga mabigat ng pagsubok. Ligtas na tayo sa mabigat ng mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, mga kapatid, at iba pang mga bagay beyond our control. Ligtas din tayo sa road rage, ligtas na rin tayo, i-adjust na rin tayo sa big one na sinasabi ng tibok sa atin. So may God bless us, keep us safe and sound sa araw nito. Thank you and God bless sa nag-likes at salamat din sa mga nag-tap ng screen. At maging yaong hindi ba nag-tap ng screen pero dumaan at nag-consider nila makinig sa atin, mga kapatid. May God bless us. Amen.